Ito yung mga pinalitan sa kasa. 500 pa lang tinakbo, boss? Ayun, 507. Ito ang sira. Ay, may tama. Kung maniwala, 500 pa lang tinakbo. Ganito kaluma yung SIM card. Bakit ito sobrang pudpud? Ito walang tama. Walang tama, oh. Oo nga. Ba't ito upod na upod? Ito P2. Tapos P1. Naririnig ko nga nag-aalogan yung SIM card. Hindi ako nagbibintang sa mga unang gumawa. Oo. Pero yun ang diagnosis ko. Mawawaranty pa kaya to, boss? Tingin ko hindi na kasi. Sino na mananagot nun? Yung kasa, yung nag-warranty mismo. Yung nag-warranty. Ha? Shop? Ito yung mga pinalitan sa kasa. Tapos ganun pa rin. Ito mas malala. Pinalitan ng black. Dalawang, alam mo kung ano sira? SIM cap lang. SIM cap lang sira. Anong pinalitan, boss? Mga pinalitan? Crankshaft, cylinder block, mga lahat ng bearing. Lahat ng bearing ba to? Bearing ano lang, crankshaft bearing, gasket, piston ring, piston, pin. Pinalitan ng pinalitan? Timing chain. Need to replace yung timing chain. Ilan tinakbo yan? 5,500 pa lang. Need to replace yung timing chain. 500 pa lang tinakbo, boss? Ayun, 507. Pressure. Ano yan? Tamang paglalagay ng... Boss! Boss! Tamang paglalagay ng kahaw. Huwag nyo nang ano yun. Kayo ano eh. Sige. Ikaw yung mag-explain kung anong gagawin mo. Anong gagawin mo? Ano gagawin mong procedure? Alis ka na agad eh. Daluyan ng langis. Yung ano, yung traffic ko. Bakit pinupuksan yan? Check po natin kung ito makita ng igbaw. Ay, sa ibabaw. Igbaw. Yan. Ang sinasabi nito pe, binuksan niya yung bolt para ma-check kung gaano kalakas yung pressure na umakit sa taas. Dapat tumatalsik yan during ibig sabihin may mali doon sa napalitan na dati yung problema. Oo. Tapos dinagdagan ng problema. Nagkaroon ulit ng problema. Mahina yung flow ng oil. Bukod yan labas. Parang sumisirit lang. Take yung cams, saka SIM cap, tapos buksan mo rin ito. Palamigin na po natin na onte dahil medyo malamig na. Eto guys, as you can see, 500 odo pa lang. Biniyak na sa kasa, biniyak ang makina. Pinagpapalitan ng mga pyesa. At ang diagnose ni boss dito SIM cap lang at double checking ng head. Ayan, nabuksan na yung head. At tama naman yung pagkaka-diagnose dun sa naging problema ng motor sa kasa. Pero lilinawin natin kay boss kasi pinalitan ng mga major parts eh. Boss, ano yung tama at mali dun sa may nangyari na yun? Mag-file ka ng warranty sa kasa kung ikaw man ay nanonood ngayon ng mekaniko. Kapag nag-file ka ng warranty, kailangan mo munang i-diagnose, i-observe kung ano yung naging cost, ano yung naging problema, bakit nasira yung crankshaft, bakit nasira yung block. So doon pa lang malalaman mo na kung ano yung nagiging cost, bakit nasisira. Hindi mo pwedeng sabihin na factory defect. Yung parts na nakakabit dyan, hindi mo pwedeng sabihin na factory defect kasi bago yan kinabit dyan, dumaan yan sa mga quality, tinest yan, paano nagpo-function, gumagana, tinest, dumaan sa mga engineer, kaya hindi mo pwedeng sabihin na factory defect. Ang naging problema, kulang lang sa diagnosis,
kung ano yung nagiging cause. Bakit nasisira? Unang-una, ang nagpapatakbo ng langis ay langis. Nagpapatakbo ng langis ay langis. Ang nagpapatakbo ng langis ay oil pump. Dapat doon muna tayo nag-base kung good ba yung pressure ng langis, tama ba yung sinusuplayan niya, nasusuplayan niya ba lahat. Nag-base lang ako doon sa pinalitan, kagaya ng block tsaka crankshaft. Yung crankshaft tsaka block, nakakapagpasira talaga yan ay langis. Kung kulang ang langis, masisira talaga yung dalawang yan. Or hindi, kahit bumbahin mo ng biglaan sa agad yan, hindi naman agad masisira yan eh. Pero isa sa dahilan talagang nakikita ko dyan, langis, supply ng langis. Possible na may problema ngayong oil pump. Pwedeng parado, or pwedeng hindi nag-function yung pump. Dapat doon pa lang na nag-diagnose mo na siya doon. Diagnose na kaagad. Sira na yung crankshaft, tapos ginamit, hindi na observe yung pagkatapos ng ginawa. After 1 week, umingay ulit. So, paulit-ulit lang tayo. Ulit-ulit lang kung ganun gagawin. Siwa. Sounds para ano. May ungol, boss. Ganahan. Siguro. Ito ang sira. Ita na. Kaya kulang ang pump ng oil. Siwa tuloy, siwa. May liig na to. Ito yung pinakasira, boss. Bushing. Napalitan yung una nasira. Napalitan kasi bago na eh. Damage na eh. Hindi napalitan yung naging cost ay yung nagiging cost. Tama ba? Naging rason ng pagkasira. Nagiging rason. Tagalog lang kasi. Oo nga eh. Pilipinas tayo. Di ba? Asan na boss? Bubulwak agad to. Ubus na eh. Nagawa na. Ay, pinalitan mo na, boss? Hindi, sample lang to. Ay, magkaiba pala. Yan yung yung naitabi. Di ba? Kanina, wala. Bula lang. Oo. Ay, wala ba? Wala nga eh. Sorry na. Ano, buksan natin, kumpira natin. Kumpara. Ikumpara. Yan. Sa mga hindi nakakaalam, meron siyang timing mark. Yung dot, kabilang gilid, igitna mo. Para malaman natin, buksan natin to. Sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Di ba? Sabihin nyo, nagkamali ako ng explanation. Magkapalit tayo ng mukha. Tapi. Oo nga. Masyado kang interesado ah. Ayan. Yan. Dapat may timing yan. Yung dot, nasa gitna lagi. Kahit inong ikot mo, lagi nasa gitna yan. Kung nagsapat. Di ba? Nawawala. Di ba? Tatlong ikot yata, 4 na ikot, saka ulit siya babalik din. Tapos, wala siyang kayod na malalim. Wala siyang kayod. Dito, ito may leeg. Ito wala. Ito wala. Ayun wala. Dito to sa head, may problema. Ay putik. Wala lang siya. Kaya dahil nga sa oil pump. Buksan mo na yung pati piston. Pati piston na, boss? Oo. Pati connecting rod. Ulit-ulit yan. Ulit? Back to zero? Oo. Yan, naubos oh. Yun lang. Mauulit at mauulit yan. Kasi nga, yung puno,
wala pang bunga. Listen, look, and listen, and learn. Ano daw? Puno, hindi pa nasusolve. Boss, Kailangan makausap si customer. Wala natin Pakita mo sa kanya to, pe. Pero sa mga ano tayo. Tawagan natin yung kasa, di pwedeng ganyan. Bago-bago pa yan, boss. Oo. Parasin mo muna yung ano nito. Clutch release. Bali yung kanya, wala na to. Hindi na to. Hindi na bra. ibabalik yan. Ano, laki na ng play nito. So bibigyan mo na lang Ayun, yan. Oh, pumuputok agad eh. Yung sa kanya wala, di nga Wala. bumula lang. Isang pitik lang. washer na to. So yan, bigay mo na lang yan, boss. Washer na lang po. Pigyan na natin. Bigay mo na, kawawa naman to. 500 pa lang. Ito nakakapagtampo talaga pag gagalit ng motor. 500 pa lang tinakbo. Bumili ka na. ng motor para makatipid. Ayan, gastusan ka tuloy. Kanina hindi mo mapaikot. Oo nga, parang masikip yung ikot ng kanina. Buhin ko. Malaking gagastusin mo ngayon, pati hit. Sira. Naulit yung sira, boss. Wala. Ay, oo. Di ba? Okay na. Ginawa na kayo. 500 pa lang tinakbo. Oo. Papalitan ng timing chain. Ay, galing na ako sa tabi-tabi sa'yo. Yan ah. Galing ka sa... Smooth, no? Galing... Kawawa yung motor. Kawawa yung may-ari. Mas kaaway may ari. Kawawa ang bulsa. Tanggal na natin yung head. Dito naman tayo sa block. Asan na yung head to, pe? Ito. Nakita lang. May nakita ang problema saan? Ito sa'yo. Bakit? Ay, oo. Yung kabila, wala. Ay, parehas? Uy, ba't ganon? Gano'n. Puro pandikit. Bakit puro pandikit? Ay, may tama. Ito, boss, kakalog-kalog. Ano yung problema? Anong issue? Maluwag. Maluwag. Kakalog-kalog nga, maluwag nga. Matuwag na. Bakit siya lumuwag? Maluwag. Kasi... Nakaluwag. Wanglo. Wanglo. Dito tayo, boss. Nagpalit ba nito? Nagpalit niya. Hindi ako maniwala. 500 pa lang tinakbo. Ganito kaluma yung SIM card. Dito yung original niya na baka napulpit lang. Nasa na to? Hinasa na rin yung mga kayod dyan, boss. Cam holder. Kasi kung kayod dyan, babakas yan sa ano eh. Sa holder tsaka sa cam, sa head. Hindi ito yung original. Paano mo nasabi, boss? Mahirap Baka magbintang i-bash ka nila pero hindi, mahirap magbintang pero halata eh. Ah. Bakit ito sobrang pudpud? Ito walang tama. Walang tama oh. Oo nga. Ba't ito upod na upod? Dito ako nagtataka sa cams. Sobrang upod na ang journal. Pero sa cam holder sa intake. Ito yung exhaust. Wala naman ako nakikita ng ano dito. Na kayod na ano nito. Dapat babakas yan, boss. Oo, kasi bakit nga nakayod to? Saan napunta? Ibig sabihin, may kiniskisan siya na metal to metal. Ito wala, makinis. Kaya mas madali mapudpud to eh. Oo, ito bakal, ito alloy. Oo. Tapos napansin namin dito, ito P2. Tapos P1. Ano ibig sabihin yan, boss? Sa production to eh, kung mga may mga code to. Mga naunang modelo, ito GSX-R mga 2017. Ito yung mga code nila. Yung mga code ngayon P13 pataas. Ang layo na. Oo. P1, P2. Kuha ko ng example ng modelo. Modelo, sige.
Ano yan, boss? 2021 mo din. 2021. SIM 5. Yan ano yan? SIM 4. SIM 5, SIM 4. Nakatikit yan sa head. Okay. 4 SIM card yan, boss. Ito P6, P5 oh. Oo nga. Yan, napalitan na rin yan. Ito na palitan na. Sa race bike to eh. P2. P2 ba to? Ito P2. Yan, ano yan? Ito. P2. P1. Ay, P1. P2. Ito, P1. Sa SIM cap pa lang, magdududa ka na eh. Kaya pala humingi ka ng gas para i-double check ka. Oo. Diba yung sunod kanina, Mm. hindi ko pa nakikita. Sabi ko kagad SIM cap ang sira. Kasi naririnig ko nga nag-aalogan yung SIM cap. Ayun. Maalog nga talaga. Ayun, ang laki ng alog na oh. Ito, ang likot eh. Sisyo. Ito, walang alog oh. Oh, ilipat natin to. Likat natin. Yan. May alog wala. Wala. 0-0 muna natin. 1.86. 1.84. 2 points. 2 points ang nawawala. Tapos ito sexy oh. Patusok doon, patusok dito. Magaling talaga. Sir, ang diagnosis ko rito, napalitan yung 4 na SIM cap, yung 2 cams, hindi na siya original na dito, dito. Tapos, Yung buong head kaya, boss, hindi yan napalitan. buong head, Tingin mo. tingin ko, original pa. Yan pa rin yung stock niya. Parang yung stock. Sa tingin ko pa lang naman. Tingin pa lang naman. Hindi ako nagbibintang sa mga unang gumawa, Oo. pero yun ang diagnosis ko. Balik ka dyan. Pumpitin ko pa sir, pumpitin ko pa. Ito, magko-compute tayo kung magkano magagastos ni sir dito. Walang washer. Walang washer. Hindi na ibalik yung washer. Sinasalo ko pa eh. Nasa lumo, wala pala naman. Nalaglag. Okay, bago. Bago na to no? Empty. Healthy, walang sabit-sabit. Maganit ang ikot, boss. Bakit di nakasentro, boss? Hindi rin naka-align. Ayan o, vibration. Vibration. Hawakan mo yung makina. Tabi. Ramdam mo ba? Oo. Pe? Hindi Ramdam. naka-align. Kaya kulit. Hindi naka-align eh. Umiyak. Ang dumi oh. Paano akit yung langis? Lah. Isa rin sa nakakapagpabagal na umakit yung oil. Mga silikon. Iwasan nyo yung paggamit ng basahang mahimolmol. O kaya gloves na mahimolmol. Mapupunta yan dito. Gloves to eh. Yan. Ano, bibiyakin? Bibiyakin o, bibiyakin. Papalin yung crankshaft nito. Pero okay naman yan, may kunting vibration lang. Yan o. Dapat babalik yan eh. Hindi siya bumalik atas. Yan. Yun. Wala lang sa sentro, boss. Ha? Wala sa sentro, no? Oo. Yan. Dapat aangat siya ng ganyan. Yun. Pag binaba mo yan, dapat aangat yan. Kanina ayaw eh. Oo. Ayan. Diba? Kasi pag
bingi yung bearing. Kunti na lang. Meron pa, boss? Kunti. Pero pwede na yan pag pansamantagal. Ayun, di ba? Oo nga, no. Kuha ka na naman ng idea sa akin. Ano ah. Okay, ito yung update sa motor na to. Ito yung mga pyesa. At nakausap natin si customer. Nakausap niya raw yung kasa. Pinapabalik doon para i-warranty ulit. Pero sobrang abala na raw kay customer, tsaka nawala na siya ng tiwala sa pagkaagawa doon. Halos ayaw niya na ibalik. Kumbaga trauma na. Malala kasi yung nangyari. Walang tama yung black. Sabi, meron. Pero pwede pa. May konting may konting hairline ganun. Ang laki ng hairline. Malaki hairline. Okay. Dahil lang, budget. Ito na yung mga SIM cup na bago. Ano, boss? May extra naman tayo dito ng pams. Pangkape na lang to. Pangkape na lang. Ayan, konti lang. Hindi ganun kalala. Mas okay naman to kaysa dun sa bago. Bagong SIM cup. Yun, buti may naitab yung pyesa, no? So yung cam gear niya nililipat na lang dun sa binigay ni boss na second hand. Tignan mo naman, compare natin, pre. Compare mo? Compare mo pa. Kanal-kanal na pa? to. Alam mo yung kalsada na kinayod, yung ispaltoan? Oo, nirego. Oo. Ganyan. Ayun. Since bago yung SIM cup, yung cams, kailangan natin mag-check ng clearance. Ayan. Ito yung nawawala. Ay, hindi kinabit nung ano. Yan, bigyan ka lang. Bigay na yan. Mga hindi pa nakabili ng Raider 150 ano, or bibili pa lang ng motor, kung kahit anong motor man yan, piliin nyo yung kasa na mayroong after sales. Pag sinabi after sales, yan yung nabili nyo na, tapos nagkaroon ng problema, kailangan yung kung paano kayo inasikaso na bibili ka pa lang, ganun din sana yung nabili na. Diba? Halimbawa, kagaya ito nagkaroon ng problema, porkit ba binayaran niya na, tapos nakabenta na kayo, tapos nagkaroon ng problema, hindi nyo na ayusin kasi nakabenta na kayo eh. So pag ganon, dapat asikasuhin pa rin yung customer hanggang sa bumalik sa inyo yung customer. Kung ako, halimbawa ako customer, bibili ako sa shop, itong shop na ito, si ganitong shop. So nagandahan ako sa after sales or dun sa approach ng reception or ng staff. Pagka nagandahan ako doon, balik-balik ako doon, may re-refer ko yung store. O dito kayo bumili kasi maayos dito. Maayos yung paggawa dito, maayos yung pagtrato, ganun. Dapat ganun. Ngayon, suggestion ko doon sa mga bibili pa lang, alamin nyo muna yung after sales ng kasa. Yan. Mabilis ba yung processing ng rehistro? Mabilis ba yung action pagka warranty? Basta ganun. Yung pakikipag-relation sa customer. Pero ito, boss, na warranty naman. Yan, na-warranty nga pero doon sa mga nasira, napalitan naman. Oo. Ngayon, may panibagong sira naman kasi yung pinakapuno hindi napalitan. Yung oil pump, yun dapat yung pinalitan. Mawawarranty pa kaya ito, boss? Tingin ko hindi na kasi dapat binalik ni sir doon sa pinagkuhanan niya, sa pinagwarantihan niya, dapat doon niya binalik. Pero hindi na rin siya ma-approve ng Suzuki dahil nga may record na siya na nagpa-warranty. So 500 pa lang tinakbo, ibig sabihin doon sa problem na yon hindi pa nasa-solve. Kasi dapat yung oil pump nga ang pinalitan. Kasi yun yung source eh. Yun yung nag-distribute ng oil o nagpapump ng oil para mag-lubricate yung mekanismo sa loob ng makina. Dapat pangalan kung ako yung mag-approve ng warranty. Tatanungin ko yung nagpa-warranty. Bakit nasira yung crankshaft? Bakit nasira yung block? So, bakit nasira ang ganun? 500 pa lang. Sabihin natin factory defect. Hindi dapat
tinanong din yung yung mekaniko, chinek mo ba yung oil pressure? Kung hindi mo chinek yung oil pressure, so madi-disapprove mo warranty mo. Yung mga pa-warranty pala boss, subject for approval pa rin yun. Yes, kailangan yan Yung mga proseso ng engineer o ng taga Suzuki yung nagpa-warranty. Hindi basta-basta nag-a-approve ang Suzuki na kagaya ng ganitong problem kasi technical yung ganitong problem. Lalo major parts, no? Major parts. Hindi, ang Suzuki kasi, hindi basta-basta lang na nagbibigay, ito palitan mo. Hindi, ganon. Kasi lahat ng pwedeng magpa-warranty, approve, malulugi naman sila. Masisira yung pangalan nila. Kaya kailangan, sine-check lahat talaga. Ay dati, nag-explain ka rin dati, boss. NCR, hawak mo NCR eh. Buong NCR hawak mo dati? Okay. Gets ko na. Siyempre, medyo may katungkulan kasi yan si boss dati nung sa trabaho niya doon. Kaya alam niya yung mga proseso. Alam niya rin yung mga dapat gawin. Istorbohin ko ulit si boss. Pag-explainin ko ulit. Boss, last question, boss. Walang katapusan, Paano kapag ka, di ba nga, pinawarranty? Ginawa na. Hindi nagawa. Tapos parang ganito, nagkaroon pa rin ng problema. Sino na mananagot nun? Yung kasa, yung nag-warranty mismo. Yung nag-warranty. Okay. Sa mekaniko na yung problema nun. Kagaya niyan, lumipat si sir ng ibang mekaniko kasi nasa mekaniko siguro yung problema. Okay. Nagets ko na kasi iniisip ko kung ipapawarranty nila ulit, hindi na talaga po pwede. Doon sa ma-approvean kasi doon sa system ng Suzuki, pag tinype yung engine number ng motor, lalabas yung kaagad doon na may record na. Ibig sabihin ginawa na. Mga pinadala namin, bakit ganun ulit yung papalitan? Ayun. Malinaw. Meron pa ulit, boss? Ano yan? Wala na, joke lang. Sakit na ulo ko. Baka ba? Boss, kalmahan niyo, boss. 10. Yung 4 na mahabang bolt. Anong tawag doon, boss? So yun, pag naigpitan na tong holder, double checking pa ng clearance. Pwede na habang isang buong araw yung vlog no? Tapos explanation lang. Oo. Ganun ba rin, sir? Magandang topic kasi boss yung usapang tawag ito, warranty. Marami namang budget. Siyempre, usapang warranty. Ang tagal mo dun nang galing sa sa Guanzon. Di ba? Ikaw pa yung pinaka dun. Chief mechanic. Chief mechanic. Supervisor yata si boss dun eh. Mechanic supervisor. Yan. Kaya tapos pa siya dun, Gar? Nag-champion pa yan ng sa Philippines. Moto IR. Ang sarap iyabang eh. Champion yan si boss ng ng mechanic sa Suzuki ba yan? Ang dami kinuwento sa akin yan, Gar. Lumaban pa yan sa Honda. Yung sabi pinito po. May tanong naman. Buo na. Hindi ginagawa na yan. Unang change oil yan. So gamitin natin S-oil. 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 That's the best. It's the best. Break-in pa lang, nabiyak na. Boss, yung buga ng oil. Maganda na. Ito na lang palitan eh. Ikaw. Yan dapat. Malagripo. Balik na lang special. Kanina pa yung pinanta. Gusto ko ipakita pa, isa pa. Dagdagan mo na lang. Oo. Balik mo Pakita na lang. kay sir. Sir, kumpara mo sir. Di ba? Kanina sa'yo tumatalsik lang. Ayun, nalakas oh. Ganyan yung tamang supply.
tahimik na. May konti na lang na ano, na medyo maganit dun sa may sinasabi ni boss kanina. Hindi kasi align yung crankshaft. Pero all good na to. At least magagamit na ni sir. Wala namang problema sa ganun. Okay lang daw yan. Okay, bago natin tapusin yung video, recap tayo ng ginawa. So ang odo niya is 507. Pero chinat niya sa akin to, nasa mga ganun nga. Ito na yung motor ni sir at tinabot ng bill niya sa atin ay 9,799. 500 odo pa lang, parang ang hirap tanggapin, di ba? Anong pinaka-history nung unang gawa na sa kasa? Ano po eh, unang best ko dinalayan sa kasa, ano pala, 126 kilometers pa lang yung tinakbo. So, malakas yung tunog. Then, nangyari is, pag pupunta ako dun sa auto, hindi na asikaso yung unit ko. So, pabalik-balik. Nakailang balik ka? Mga tatlo rin. Tatlong balik. Tapos may dumating pa yung na pinapaiwan nila yung unit tapos hindi naman ginagalaw. So, Iniwan mo na tapos hindi ginawa. pag bumabalik ako dito, hindi pa rin ginagawa. So pinauwi muna sa akin. Tapos ginawa na ako ng appointment. May 24 ko siya nabili. Oh. Then June 17, pagkakatanda ako, dun ko dinala yung motor na ayusin na talaga nila. Oo. So, Ilang araw tumagal doon ang ginawa? 1 month and 3 weeks. Sakto. 1 month and 3 weeks nandun sa kasa yan. Tapos nung nagawa, May ano pa rin eh. May tunog pa rin. So, nung una naging okay naman. Nung nakuha mo na. hindi. Maingay pa rin. Maingay pa rin. Kaya dinala ko na dito sa shop. Oo, dinala mo na rito. Tapos yun na, ito na yung kasalukuyan na ginawa namin. Okay. So far, naging maganda naman yung outcome. Oo. Ayos nila na yung ang pinaka-main problem mo. Oo. Yun, ayos na to, wala na tong problema. Gagamitin na lang ng gagamitin ni sir. So, ano masasabi mo sir sa gawa natin ngayon? Ganda, goods. Ano dito, highly recommended tong shop. Yun. Salamat ng marami. Uwi ka na, ito resibo mo. Basta. Tigit ka muna. Sige, ingat.